Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay nagniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng sayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay sa pagdating ni Jesus. Nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, naawit ng silang papuri sa harap ng altar. Kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ikatlo na linggo ng Adbyento o pagdatal ng Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayong narito sa loob at nasa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idalagyan natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, ipinapahayag na ng mga propita na mula sa lahi ni David ay mayroong isang matuwid na sisibol. Sa ating Ebanghelyo ay ipinapahayag ang pagdating ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagtanggap ni San Jose kay Santa Maria na kanyang maging asawa at tawagin ang ating tagapagligtas na Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa bayan. Tayo ay nangailangan ng patawad at kaligtasan ng Panginoon, kay dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa amin umalipin, ay palayaan mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, napasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ng batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya,
ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya ng isang lalaki at ito'y
pangangalanan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki at tatawagin itong Immanuel, na ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang maipanganak ito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ngayon ay Miyerkules ng ikatlo na linggo ng Adbyento o pagdating ng Panginoon. At ngayon ay 18 ng Disyembre, bahagi po ng ating tema sa buong linggo, linggo ng kagalakan sa pagdating ng Panginoon. At ito ang tungkol sa pagiging matuwid. Dito po sa ating unang pagbasa at sa ating salmo, atin pong napakinggan ang tungkol sa pagiging matuwid. Sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 23, atin pong napakinggan sa versikulo 5 na pasisibulin mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid. At dito naman sa ating Salmo 71, versikulo 2, ay sinasabi na kanya pong turuan ang haring humatol sa katwiran. Pero ang ginagamit po dito na salita ay salitang matuwid. Sa Hebreo, dahil ang ating unang pagbasa, aklat ni Propeta Jeremias, at ang ating Salmo 71 ay sa salitang Hebreo. Sa salitang Hebreo, ang salita po narito ay tzedek. Tzedek, ibig sabihin matuwid. At sa salitang koinoko na Griego, pupunta naman tayo sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18 at sumusunod, na atin pong makikita sa versikulo 19, Kapitulo 1 ng Ebanghelyo ni San Mateo, ang salitang Dekios. Dekios ay mula po sa salin ito sa salitang Hebreo na tzedek at sa salitang koinoko na Griego, Dekios. Na ang ibig sabihin, ito pong tatlong pagbasa natin, ang tema ay tungkol sa matuwid o sa salitang Hebreo, tzedek, at sa salitang koinoko na Griego, Dekios. Ano ba ang isang tao na matuwid? Ang isang tao na matuwid ay una sa lahat, matapat. May katapatan siya. Makikita sa kanyang ginagawa, hindi lang sa salita, lalo na sa kanyang ginagawa, at buhay ang katapatan at kabutihan. Pangalawa, siya po ay mapagkumbaba. Mapagkumbaba na kung saan marunong siya kumikilala at marunong magpakumbaba sa kanyang kapwa-tao. Hindi niya ipinapahayag ang kanyang sarili na mas higit sa iba. Pangatlo, ang matuwid na tao ay mayroong matibay na pananalig o panampalataya.
Itong tatlong ito ay makita natin kay San Jose. Si San Jose, na ngayon ating napakinggan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25, at sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 19, na si San Jose ay isang taong matuwid. Ang taong matuwid ay una sa lahat may katapatan. Pag hindi sana matapat ang si San Jose, kanya na pong hiniwalayan si Maria. Bakit po? Ayon sa Torah o kautusan ng mga Hebreo, kapag kang isang babae na magiging asawa mo at hindi pa kayo nagsama ay natagpuan na buntis o nagdadalang tao, siya ay isumbong mo sa otoridad at dadalhin siya sa plaza at doon babatuhin hanggang mamatay. Dahil kahiya-hiya ang isang babae na nagiging single parent na hindi pa kasal. Kaya papatayin na lang. Pero lahat ng tao ay magpukol ng bato. Hindi ginagawa ni San Jose yun sapagkat siya'y matapat. Dahil sinasabi sa kanya ng anghel na ang paglilihin ng mahal na Birhen Maria ay hindi po sa ordinaryo na paraan, bagkus sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa Espiritu Santo. Kaya tinanggap ni San Jose si Maria upang matupad ang sinasabi sa hula ni Propeta Isaias, Kapitulo 7, verso 14, ng isang babae ay maglilihi ng isang batang lalaki at tatawagin itong Immanuel. Dito naman sa Isaiah Kapitulo 7, verso 14, ang ginagamit po na salita ay salitang Hebreo, alma. Na ang alma ay hindi lang po dalaga, batang-bata pa. At ito ay makikita natin sa mahal na Birhen Maria. At ang kanyang anak ay magiging Emmanuel. Mula po sa dalawang salita, El at saka Emano. El, Diyos. Emano, ang Diyos ay maging kapiling. Na ibig sabihin, natupad ang hula na maging kapiling natin, maging bahagi sa buhay natin ang Panginoong Diyos. At dahil dito, tinanggap San Jose, pero bibigyan siya ng pangalan. At ang pangalan na binigay ay sinasabi sa ating Ebanghelyo, 2 beses po na ulit, versikulo 21 at versikulo 25. Ang pangalang nasa salitang koinoko na Griego, Jesus. Pero sa Hebreo, ang Jesus ay Yeshua. Yeshua, mula po sa salitang dalawa po na salita. Ang Yes ay mula sa pinaiksi na Yahweh. Ito yung pangalan ng Diyos mula sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, versikulo 14. At ang Joshua, nagliligtas. Ibig sabihin, si Yahweh, nagliligtas. Siya na ang kapiling natin na Diyos o Emmanuel. At dahil dito, natupad nga ang mga hula na magkatawang tao ang Diyos upang magliligtas sa atin. Nagiging bahagi na ng kasaysayan ang Panginoong Diyos na kasama ang tao sa pamagitan ng ating pong Hesus Nazareno. At dahil dito, tayo ay kanyang iniligtas. Upang tayo ay magiging bahagi din ng kaligtasan, atin pong tularan si San Jose na isang tzedek o dekios o sa salitang Latin, justos o matuwid. At upang magiging matuwid, ito ay napakahalaga para sa mga masabing nananalig sa Diyos. Kaya po, sa Biblia, ang
salitang matuwid ay 302 times na makita sa Biblia. 302 times. 302 beses na makita ninyo sa buong Biblia ang matuwid. Pero kapag tingnan ninyo ang tungkol sa katarungan o paging makatwiran, ito po ay 462 times na connected din sa pagiging matuwid, na kapag isuma pa natin, magiging 764 times sa Biblia. Ibig sabihin, mahalaga ang pagmatuwid. Paano po magiging matuwid? Una, kailangan na tayo ay rumispondi o tumugon o sumunod sa panawagan ng Diyos upang tayo ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Pangalawa, na tayo po ay tatanggap sa kalooban ng Diyos at dito sa ating ebanghelyo, tatanggapin ang ating tagapagligtas na ating Panginoong Hesus. Pangatlo, atin pong sundin ang Diyos at ang kanyang kautusan. At pang-apat, manalig tayo o manampalataya tayo. At panglima, kailangan na atin pong i-practice ang isang buhay ng may pananalig sa Diyos. Na una, ito po ang pagbabasa, pagnilay-nilay at pagsabuhay sa laman ng Biblia o ng banal na salita ng Diyos. Na ito rin ang pagkaroon ng buhay panalangin at laging sumasama sa mga pagtitipon gaya ng pagdiriwang natin sa Eucharistia. At ito rin ang pagkaroon ng panahon ng pag-aayuno at abstinensya. Pag-aayuno, ibig sabihin, tuwing Biyernes, isang beses lang tayo kumain, pero magkaroon tayo ng abstinensya, na ibig sabihin, hindi kakain ng karni tuwing Biyernes. At magkaroon tayo ng pagtitipon o pagtitipon sa pangalan ng Diyos, una sa lahat para sa panalangin, pangalawa upang tayo'y magiging bahagi na sambayanan ng Diyos. At panghuli, kailangan tayong maglalingkod at magbibigay para sa pagpupuri at pagpupugay sa Diyos. Ito po ang lahat upang magiging matuwid, gaya ni San Jose. Kaya po natin itong gawin. Simple lang ang paggawa nito. Maging mabait at gumawa ng mabuti. Upang tayo'y maugnay sa Diyos na siyang pinakamatuwid at tinularan natin siya dahil tayo ay imahin at larawan ng Diyos. Yun pong gustong magiging matuwid at ipahayag ang ating pananalig sa Diyos, pumalakpak ng malakas sapagkat tayo ay naging matuwid dahil tayo ay imahin at larawan ng Diyos at gaya ni San Jose. Tayo ay maging matuwid upang sa kanyang ginagawa na matularan natin, sumasa atin din ang Panginoong Hesus. Si San Jose, alam niyo ba, bago pa man iniluwal ni Santa Maria ang ating pong Hesus Nazareno, si San Jose ay nagluwal na ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang puso dahil minamahal na niya at naniniwala na siya sa ating pong Hesus Nazareno. Sana ganun din tayo na ating pagnilay-nilayan ng malaliman sa ating mga puso at iniluwal rin natin sa ating buhay ang tunay na presensya ng Diyos sa pamagitan ng ating pong Hesus Nazareno na siyang salita ng Diyos na nagkatawang tao upang tayo'y maligtas, upang tayo mabuhay na buhay na ganap at ikasiyasya, upang tayo ay mapabilang sa mga hinirang niya. Nawa ang Diyos ang siyang maghahari sa ating buhay. Amen? Purihin po natin ang Diyos.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kaisa ni San Jose ang taong may dakilang panampalataya. Sama-sama tayong manalangin bilang pamilya ng Diyos, tunay na Ama ng lahat at atin pong itutugon. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Tulad ni San Jose, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga lalaking itinalaga ang sarili sa Panginoon, naway maging salamin ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan, nawa tulad ni San Jose, ay magkaroon na matalas na pangunawa at pagpapasya sa plano ng Diyos na makikita sa mga pang-araw-araw na pangyayari. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga ama, naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-aalala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay na pansarili at pampamilya, naway magkaroon ng pag-asa sa pananampalatayang tulad ng kay San Jose. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway makatagpo ng ginhawa sa mga huling oras ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, tulungan mo kaming mabuklod bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong pagkaama. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay, dala sa altar mo, pati puso namin isip tinataas sa'yo, habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay mapaging dapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propita. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal.
Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin malaging araw ng kanyang pagsilang, kami nanabik at nanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kay isa namang Helis siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil manarapat no tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Busbusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na marigaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Halina, Jesus, aming mananako. Buksan ang iyong bayan, mas abot sa pag-ibig sanay at tarong ay kapos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Aba mo't biyaya sa aming paabot. Pag-ibig kang tunay at tarong ang lubos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Aming bayan, ibiyang lakas loob. Hinihintay namin pagdating mo, Diyos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Aming bayan, iyang lakas loob. Hinihintay namin pagdating mo, Diyos. Tangi kang pag-asa, O Jesus.
Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiriwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghanda nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na nakos-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mamahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng nagugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magpapala sa inyo na mabiyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Matuwid at ang katapatan ni San Jose ay siyang dapat nating uliran sa isang buhay sa pagsunod sa ating Panginoon. Siya ay naging tunay na ama. Siya ay naging tunay na nanampalataya. Siya ay naging tunay na tagasunod ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang pag-ibig na tunay sa ating Panginoon. Naway tayo rin ay kagaya ni San Jose. Ngayon na po ang bubasbas. Mangyari po lamang ito sa bagya ang mga bagay na posbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihag mo siya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kalingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng benisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming mulahating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Padre Jesus Nazareno, sinasaktan ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. O Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.